Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang panahon ng imperialismo, isang paglalakbay sa nakaraan at kasalukuyan. Sa kasaysayan ng mundo, may mga panahong nag-iwan ng malalim na bakas sa mga bansa at kultura. Isa na rito ang panahon ng imperialismo. Isang yugto, kung saan ang mga makapangyarihang bansa sa Europa, ay nagpalawak ng kanilang kapangyarihan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng pananakop, kalakalan, at pagpapalaganap ng kanilang kultura, binago nila ang buhay ng mga tao, at ang takbo ng kasaysayan. Sa ating talakayan ngayon, ating susuriin ang mga sanhi at bunga ng imperialismo, ang mga naging karanasan ng mga bansang nasakop, at ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa nakaraan. Tara na't tuklasin natin ang mga kwento ng pag-asa, paglaban, at pagbabago, sa panahon ng imperialismo. Ano ba ang imperialismo? Isang malalim na pagtalakay sa kahulugan nito. Ano ang ibig sabihin ng imperialismo? Sa ating paglalakbay sa kasaysayan, madalas nating naririnig ang salitang imperialismo. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Higit pa sa simpleng pananakop, ang imperialismo ay isang komplikadong sistema na nagbago sa takbo ng mundo. Sa talakayang ito, sisikapin nating himayin ang kahulugan ng imperialismo, batay sa dalawang pangunahing aspeto nito. Ang pagpapalawak ng kapangyarihan, at ang malawakang kontrol. Pagpapalawak ng kapangyarihan, sa pamamagitan ng pananakop. Sa pinakapayak nitong anyo, ang imperialismo, ay tumutukoy sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa, sa pamamagitan ng pananakop. Ito ay karaniwang nagsisimula sa pagnanais ng isang makapangyarihang bansa, na palawakin ang teritoryo nito, sa labas ng sarili nitong hangganan. Ang pananakop, ay maaaring maganap sa iba't ibang paraan. Paggamit ng lakas militar. Ang pinakamadalas na paraan, ay sa pamamagitan ng direktang pananakop gamit ang militar. Ang mga hukbo ng imperialistang bansa, ay sumasakop sa mga teritoryo, nagtatag ng kanilang presensya, at pinipilit ang mga lokal na populasyon, na sumunod sa kanilang pamamahala. Diplomasya at kasunduan. Bagamat hindi madugo, may mga pagkakataon ding ginagamit ang diplomasya, o paggawa ng mga kasunduan na pabor sa imperialistang bansa. Ito ay maaaring magresulta sa pagkuha ng mga teritoryo o karapatan, sa paggamit ng likas na yaman. Ekonomikong impluwensya. Minsan, ang pagpapalawak ay hindi direktang pananakop, kundi sa pamamagitan ng malakas na ekonomikong impluwensya, kung saan, ang isang bansa ay nagiging lubos na umaasa sa imperialistang bansa, para sa kalakalan, pautang, o pamumuhunan. Ang layunin ng pagpapalawak na ito, ay madalas na upang makakuha ng mas maraming likas na yaman, o tulad ng hilaw na materyales, magbukas ng bagong pamilihan para sa kanilang produkto, o magkaroon ng estratehikong lokasyon, para sa kalakalan at militar. Pagkontrol sa politika, ekonomiya, at kultura ng mga bansang nasakop. Higit pa sa simpleng pagkuha ng teritoryo, ang tunay na asensya ng imperialismo, ay ang pagkontrol sa politika, ekonomiya, at kultura, ng mga bansang nasakop. Ito ang nagpapahiwatig ng isang mas malalim, at mas matagal na epekto, sa mga sinakop na lipunan. Kontrol sa politika. Ang imperialistang bansa, ay nagtatatag ng sarili nitong sistema ng pamamahala, sa sinakop na teritoryo. Maaari itong maging direkta, o didirektang pamamahala. Direktang pamamahala, kung saan ang mga opisyal mula sa imperialistang bansa ang namamahala, o didirektang pamamahala, kung saan ginagamit ang mga lokal na pinuno, ngunit sila ay kontrolado, at sumusunod sa kagustuhan ng imperialistang bansa. Ang mga batas at patakaran ay ipinapatupad, upang magsilbi sa interes ng mananakop. Kontrol sa ekonomiya.
Ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng imperyalismo. Ang mga likas na yaman ng sinakop na bansa, ay sinasamantala, para sa kapakinabangan ng imperyalistang bansa. Ang mga produkto ay ipinapadala sa imperyalistang bansa bilang ilaw na materyales, at ang mga sinakop na bansa, ay nagiging pamilihan para sa kanilang mga yaring produkto. Ang lokal na industriya ay madalas na pinipigilan, upang hindi makipagkompetensya sa mga produkto ng mananakop. Kontrol sa kultura. Ang imperyalismo ay hindi lamang pisikal at ekonomikong pananakop, kundi pati na rin ang pagtatangka, na baguhin ang kultura ng mga nasakop. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng wika, relihiyon, edukasyon, at mga kaugalian ng imperyalistang bansa. Ang layunin, ay burahin ang pagkakakilanlan ng mga sinakop, at palitan ito ng kultura ng mananakop, na nagpapahirap sa paglaban at pagpapanatili ng sariling identidad. Ang imperyalismo, ay isang malawak na konsepto na sumasaklaw, sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa, sa pamamagitan ng pananakop, na sinusundan ng malawakang kontrol sa politika, ekonomiya, at kultura ng mga sinakop na teritoryo. Ang mga epekto nito, ay nananatili hanggang sa kasalukuyan, humuhubog sa mga hangganan ng bansa, mga sistema ng pamahalaan, at maging sa pagkakakilanlan ng maraming lipunan sa buong mundo. Ang pag-unawa sa kahulugan nito ay mahalaga, upang lubos nating maunawaan ang mga aral ng kasaysayan, at ang mga hamon na kinakaharap ng maraming bansa ngayon. Dahilan at motibo ng imperyalismo. Bakit naganap ito? Ang imperyalismo, ay isang malawak at komplikadong paksa, na nagdulot ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo. Ito ay ang patakaran o ideolohiya ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa, sa iba pang mga bansa. Ngunit, ano nga ba ang mga dahilan at motibo sa likod nito? Ekonomiya, pangangailangan ng hilaw na materyales at pamilihan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng imperyalismo, ay ang ekonomiya. Sa panahon ng Industrial Revolution, nangailangan ang mga bansa sa Europa ng maraming kilaw na materyales, upang mapatakbo ang kanilang mga industriya. Kabilang dito ang mga mineral, kahoy, at iba pang likas na yaman, na hindi nila makukuha sa kanilang sariling bansa. Bukod pa rito, kinailangan din nila ng malawak na pamilihan, kung saan maibebenta ang kanilang mga produkto. Politika, pagpapalawak ng teritoryo at kapangyarihan. Ang politika ay isa ring mahalagang motibo sa imperyalismo. Nais ng mga bansa, na palawakin ang kanilang teritoryo, upang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan at impluwensya sa mundo. Ang pagkakaroon ng maraming kolonya, ay nagpapakita ng kanilang lakas at kakayahan, na kontrolin ang iba't ibang bahagi ng mundo. Sosyo-kultural, White Man's Burden at Misyon Sibilizador. Ang paniniwala sa White Man's Burden, ay isa ring malaking bahagi ng imperyalismo. Ito ay ang ideya na tungkulin ng mga puti, na sibilisahin ang mga barbaro, o mga taong hindi Europeo. Naniniwala sila, na mas mataas ang kanilang kultura, at dapat nilang ituro ang kanilang mga kaugalian, wika, at pamamaraan ng pamumuhay sa mga kolonya. Ito ay isang paraan, upang bigyang katwiran ang kanilang pananakop, at pagkontrol sa ibang mga bansa. Relihiyon, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang relihiyon ay isa ring motibo ng imperyalismo. Nais ng mga misyonero, na ipalaganap ang Kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naniniwala sila, na dapat nilang i-convert ang mga pagano sa kanilang relihiyon, upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa. Ito ay isang paraan, upang bigyang katwiran ang kanilang presensya sa mga kolonya, at magkaroon ng moral na dahilan sa kanilang pananakop. Siyensya at teknolohiya, mas mabilis na transportasyon at komunikasyon. Ang pag-unlad ng siyensya at teknolohiya, ay nagbigay daan sa mas mabilis na transportasyon at komunikasyon. Dahil dito, mas madali para sa mga bansa, na maglakbay sa malalayong lugar, at kontrolin ang kanilang mga kolonya. Ang mga imbensyon tulad ng mga barkong demotor at telegrapo, ay nagpabilis sa proseso ng imperyalismo. Sa kabuuan, ang imperyalismo ay isang resulta ng iba't ibang mga dahilan at motibo. Mula sa ekonomiya hanggang sa politika,
sosyo-kultural, relihiyon, at teknolohiya, lahat ng ito ay nagtulak sa mga bansa na magpalawak ng kanilang kapangyarihan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga epekto ng imperialismo ay nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon, at mahalagang pag-aralan ito, upang mas maintindihan natin ang kasaysayan, at ang ating kasalukuyang mundo. Pag-usbong ng mga imperialistang bansa. Ang imperialismo, isang sistema kung saan ang isang makapangyarihang bansa, ay nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan at impluwensya sa ibang mga teritoryo, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng mundo. Noong ika-15 hanggang ika-19 na siglo, nasaksihan natin ang pag-usbong ng mga imperialistang bansa, pangunahin na mula sa Europa, na nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya, at kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Mga bansang Europeo na nanguna sa imperialismo. Ilan sa mga bansang Europeo na nanguna sa imperialismo ay ang mga sumusunod. Spain, kilala sa kanyang kolonisasyon sa Amerika Latina, na nagdulot ng malaking impluwensya sa wika, relihiyon, at kultura sa rehiyong ito. Netherlands, sa pamamagitan ng kanyang East India Company, nagkaroon ng malaking impluwensya sa kalakalan at politika sa Asya, partikular na sa Indonesia. Portugal, isa sa mga unang bansa na naglayag sa karagatan, upang maghanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, nagtatag ng mga kolonya sa Brazil, Africa, at Asya. Great Britain, sa pamamagitan ng kanyang malakas na hukbong pandagat at estratehikong lokasyon, naging isa sa mga pinakamalaking imperialistang bansa sa mundo, na may mga kolonya sa Hilagang Amerika, Africa, Asya, at Australia. France, nagtatag ng mga kolonya sa Hilagang Amerika, Africa, Indochina, at nagpalaganap ng kanyang wika, kultura, at sistema ng edukasyon sa mga teritoryong ito. Ang Japan, bilang bagong imperialistang bansa sa Asya. Noong ika-19 na siglo, nasaksihan natin ang pag-usbong ng Japan, bilang isang bagong imperialistang bansa sa Asya. Sa pamamagitan ng kanyang modernisasyon at militarisasyon, nagawa nitong sakupin ang Korea, Taiwan, at bahagi ng China. Ang imperialismong Hapones, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa rehiyon, na may mga positibo at negatibong epekto sa mga nasakop na teritoryo. Ang pag-usbong ng mga imperialistang bansa, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya, at kultura, sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng imperialismo, mas mauunawaan natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, at ang mga hamon na kinakaharap natin ngayon. Imperialismo sa Amerika. Ang imperialismo sa Amerika, ay nagsimula sa pagdating ng mga Europeo, partikular na ang mga Espanyol at Portuguese noong ika-15 siglo. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kontinente, na may malalim na epekto sa mga katutubong kabihasnan, kultura, at ekonomiya. Pagdating ng Spain at Portugal. Noong 1492, narating ni Christopher Columbus ang Amerika, na nagbukas ng daan para sa kolonisasyon ng mga Europeo. Ang Espanya at Portugal ang nanguna sa pagdalugad at pananakop sa Amerika, na naghahangad ng kayamanan, kapangyarihan, at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kolonisasyon ng mga katutubong kabihasnan. Ang mga Espanyol ay sumakop sa mga katutubong kabihasnan, tulad ng Aztec sa Mexico at Inca sa Peru. Sa pamamagitan ng paggamit ng superior na armas, taktika, at pagdala ng mga sakit na hindi pa nararanasan ng mga katutubo, nagtagumpay ang mga Espanyol sa pananakop sa mga imperyong ito. Epekto ng imperialismo sa Amerika. Pagkawala ng kultura. Ang mga katutubong kultura ay pinigilan at pinalitan ng mga kulturang Europeo. Ipinakilala ang Kristyanismo, at iba pang mga kaugalian ng mga Europeo, na nagresulta sa pagkawala ng mga tradisyonal na paniniwala at ritual. Pagkasira ng kabuhayan. Ang mga katutubong ekonomiya, ay sinira ng mga kolonyalista. Ang mga likas na yaman ay pinagsamantalahan para sa kapakinabangan ng mga Europeo, at ang mga katutubo ay pinilit na magtrabaho sa mga plantasyon at minahan.
Paglaganap ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay ipinalaganap sa buong Amerika, na nagresulta sa pagbabago ng relihiyon ng maraming katutubo. Imperialismo sa India. Ang imperialismo sa India ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mundo, na nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya, at kultura ng bansa. Noong ika-18 siglo, nagsimula ang pananakop ng Great Britain sa India, na nagdulot ng malalim na epekto sa lipunang Indian. Pananakop ng Great Britain. Nagsimula ang pananakop ng Great Britain sa India noong ika-18 siglo, sa pamamagitan ng British East India Company. Sa pamamagitan ng kanyang malakas na hukbong pandagat at estratehikong lokasyon, nagawa ng Great Britain na sakupin ang malaking bahagi ng India. Pag-usbong ng British East India Company. Ang British East India Company ay isang kumpanya ng mga negosyanteng Ingles, na binigyan ng charter ni Queen Elizabeth I noong 1600, para magkaroon ng monopolyo sa kalakalan sa East Indies. Sa paglipas ng panahon, ang kumpanya ay naging isang makapangyarihang puwersang pampulitika at militar sa India. Epekto ng imperialismo sa India. Pagbabago ng kalakalan. Binago ng British East India Company ang sistema ng kalakalan sa India, na nagdulot ng pag-unlad ng ekonomiya ng Great Britain, at pagkawala ng mga lokal na industriya sa India. Pagbabago sa edukasyon. Ipinakilala ng mga British ang sistema ng edukasyon ng kanluranin sa India, na nagdulot ng pag-unlad ng mga intelektual at propesyonal na Indian. Pagbabago sa relihiyon. Ipinakilala ng mga British ang Kristyanismo sa India, na nagdulot ng pagbabago sa relihiyon ng ilang mga Indian. Ang Rebolusyong Sepoy. Ang Rebolusyong Sepoy, na kilala rin bilang Indian Mutiny noong 1857, ay isang pag-aalsa ng mga sundalong Indian laban sa British East India Company. Ang pag-aalsa ay sanhi ng mga hinaing ng mga Sepoy, tungkol sa mga patakaran ng British, kabilang ang paggamit ng mga cartridge ng Ripley, na pinahiran ng taba ng hayop, na itinuturing na nakakasakit sa relihiyon ng mga Hindu at Muslim. Ang panghihimagsik ay pinigilan ng mga British, ngunit ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamamahala ng British sa India. Noong 1858, binuwag ng pamahalaan ng British ng East India Company, at direktang kinontrol ang India. Imperialismo sa East Indies. Ang East Indies, na kinabibilangan ng Indonesia, Malaysia, at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya, ay naging sentro ng imperialismo noong ika-16 hanggang ika-20 siglo. Ang mga bansang Europeo tulad ng Netherlands, Portugal, at Great Britain, ay nagtunggalian upang kontrolin ang rehiyon, na nagdulot ng malawakang pagbabago sa ekonomiya, politika, at kultura ng mga katutubo. Pananakop ng Netherlands, Portugal, at Great Britain. Portugal. Nagsimula ang pananakop ng Portugal sa East Indies noong ika-16 na siglo, na naglalayong kontrolin ang kalakalan ng Pampalasa. Nakapagtatag sila ng mga himpilan ng kalakalan sa mga isla ng Moluccas, na kilala bilang Spice Islands. Netherlands. Noong 1602, itinatag ang Dutch East India Company o VOC, upang palawakin ang kanilang kalakalan sa Asya. Sa paglipas ng panahon, naging makapangyarihan ang VOC, at sinakop ang malaking bahagi ng Indonesia. Great Britain. Ang Great Britain ay nagkaroon din ng interes sa East Indies, partikular na sa Malaysia. Noong ika-18 siglo, nagtatag sila ng mga kolonya sa Malaysia at Singapore, na nagdulot ng pag-unlad ng ekonomiya ng mga lugar na ito. Ang pangunahing motibo ng mga Europeo sa pananakop sa East Indies, ay ang pagsasamantala sa pampalasa. Ang mga pampalasa tulad ng nutmeg, cloves, at cinnamon, ay may mataas na halaga sa Europa, at ang East Indies ang pangunahing pinagmumulan ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalakalan ng pampalasa, nagkamit ng malaking kita ang mga bansang Europeo. Epekto ng imperialismo sa East Indies. Monopolyo sa kalakalan. Kontrolado ng mga Europeo ang kalakalan sa rehiyon, na nagdulot ng pagkawala ng kalayaan sa ekonomiya ng mga katutubo. Pagbabago sa pamumuhay.
Binago ng mga Europeo ang sistema ng pamumuhay ng mga katutubo, na nagdulot ng pagkawala ng mga tradisyonal na kultura at kaugalian. Pag-unlad ng ekonomiya. Sa ilang mga lugar, nagdulot ng pag-unlad ng ekonomiya ang imperyalismo, tulad ng pagtatayo ng mga infrastruktura, at pagpapalawak ng kalakalan. Mga epekto ng imperyalismo. Ang imperyalismo ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat may mga positibong naidulot, hindi may kakaila ang mga negatibong epekto nito sa mga bansang nasakop. Positibong epekto ng imperyalismo. Pag-usbong ng edukasyon. Ang mga bansang kolonisador ay nagtayo ng mga paaralan at unibersidad na nagbigay daan sa pag-angat ng edukasyon. Pag-unlad ng teknolohiya. Ipinakilala ang mga bagong teknolohiya tulad ng makinarya, komunikasyon, at medisina. Pagpapabuti ng transportasyon. Nagkaroon ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, riles, at daungan, na nagpabilis sa transportasyon at kalakalan. Negatibong epekto ng imperyalismo. Pagkawala ng kalayaan. Ang mga bansang nasakop ay nawalan ng soberanya, at karapatang magpasya para sa kanilang sarili. Pagsasamantala sa likas yaman. Ang mga likas yaman ay kinamkam, at ginamit para sa kapakinabangan ng mga dayuhan. Diskriminasyon. Ang mga lokal ay nakaranas ng diskriminasyon at pagtrato bilang mababang uri ng mga tao. Aksyon at reaksyon ng mga bansang nasakop. Ang pananakop ng mga dayuhan ay hindi kailanman tinanggap ng walang pagtutol. Iba't ibang anyo ng paglaban ang isinagawa ng mga bansang nasakop upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan at identidad. Pagtutol at pag-aalsa. Ang mga pag-aalsa ay madalas na resulta ng pang-aabuso at pang-aapi ng mga kolonisador. Halimbawa nito ay ang Sepoy Rebellion sa India at Boxer Rebellion sa China. Sepoy Rebellion, isang pag-aalsa ng mga sundalong Indian laban sa British East India Company, dahil sa mga isyong panrelihiyon at kultural. Boxer Rebellion, isang kilusan sa China, na naglalayong patalsikan ang mga dayuhan at ang impluwensya ng mga ito sa bansa. Pag-usbong ng nasyonalismo. Nasyonalismo bilang puwersa. Ang nasyonalismo ay lumitaw bilang isang malakas na puwersa, na nagtulak sa mga bansang nasakop na magkaisa, at ipaglaban ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya. Pagkakaisa. Ang mga mamamayan ay nagkaisa sa ilalim ng iisang identidad at layunin, na nagbigay daan sa mas malakas na pagtutol laban sa mga dayuhan. Pagbuo ng kilusan, para sa kalayaan at kapayapaan. Ang mga organisasyon ng mga kilusan para sa kalayaan ay nabuo, upang ipaglaban ang soberanya at kapayapaan. Layunin ng mga kilusang ito, na wakasan ang kolonyalismo, at itaguyod ang sariling pamamahala. Ang imperyalismo ay isang hindi maiiwasang bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ito ay isang sistema kung saan ang isang makapangyarihang bansa ay nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa ibang mga bansa, kadalasan sa pamamagitan ng pananakop, kontrol sa ekonomiya, o impluwensya sa kultura. Ang mga motibo sa likod ng imperyalismo ay madalas na nag-uugat sa kapangyarihan at kasakiman, kung saan ang mga imperyalistang bansa ay naghahangad na palawakin ang kanilang teritoryo, kontrolin ang likas na yaman, at palakasin ang kanilang impluwensya sa mundo. Ang imperyalismo ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng kalayaan at kapayapaan. Ang kalayaan ay ang karapatan ng bawat bansa na magpasya para sa kanyang sarili, na walang panghihimasok mula sa ibang mga kapangyarihan. Ang kapayapaan ay ang pundasyon ng isang maunlad at makatarungang mundo, kung saan ang mga bansa ay nagtutulungan sa halip na manakop at magsamantala. Sa kasalukuyan, bagamat wala ng mga kolonya sa tradisyonal na kahulugan, ang imperyalismo ay nagpapatuloy sa ibang anyo, tulad ng neokolonyalismo. Ito ay ang pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at politika ng isang mahinang bansa, kahit na hindi ito direktang sinasakop. Ang mga multinasyonal na korporasyon, mga patakaran sa kalakalan, at mga dayuhang tulong, ay maaaring gamitin upang ipagpatuloy ang imperyalismo sa modernong panahon.
Mahalaga na tayo ay maging mapanuri sa mga ganitong uri ng impluwensya, at ipaglaban ang soberanya, at karapatan ng bawat bansa na maging malaya at makapagsarili. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng imperialismo, maaari tayong matuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan, at magsikap na bumuo ng isang mundo na mas makatarungan at mapayapa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.